Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang akong Lorena, taga Pasay. Ang kwentong ibabahagi ko sa channel mo ay nangyari sa lugar na kinalakihan ko sa probinsya ng Leyte. Dekada 90. Ng mga panahon na ito ay may isa akong anak at hiwalay sa asawa. Sobrang nasaktan ako sa ginawa ng kinakasama ko noon. Gawa ng halos lahat ay ginawa ko na. Mahalin niya lang ako at huwag iwan. Kulang na nga lang ay sambahin ko siya. Pero sadyang mapaglaro talagang tadhana dahil kahit na halos gawin mo ng lahat nun, kung hindi talaga siya para sa'yo, hindi talaga. Magmula nga nang iwan ako ng kinakasama ko at sumama sa ibang babae. Grabing paghihinagpis ang ginawa ko nun. Daig ko pa ang namatayan sa ginawa ko. Gabi-gabi akong umiiyak at halos araw-araw akong nagpapakalasing makalimutan ko lamang ng panandalian ng asawa ko. Kahit na palagi akong pinapagalitan at pinagsasabihan ng aking inang huwag nang magpapakalasing noon dahil sa nakikita ng anak ko ang ginagawa ko, hindi ko siya pinapakinggan. Sa halip, ang palagi kong sinasagot sa aking ina tuwing nasasabon niya ako ay hayaan niya na lang muna ako at huwag nang makialam. Oras na matanggap ko naman na ang lahat at makalimutan ko na ng tuluyan ang walang hiya kong kinakasama. Titigil na ako sa ginagawa. Aayusin ko ng sarili. Tanging buntong hininga na lamang ang naging tugon ni nanay tuwing sinasagot ko siya ng ganon. Isang araw, oras na naman ako ng gabi nakauwi sa bahay. Pagpasok ko, nadatnan ko ang aking inang inaasikaso ang anak kong 5 taong gulang. Nasa bungad pa lamang ako ng pintuan ay nalaman na kaagad ni nanay na uminom na naman ako ng alak noon. Pinandilatan niya ako ng mga mata at sa mahinang boses ay pinagalitan niya na naman ako at sinabihang nakainom na naman daw ako. Kailan ba umano ako matigil sa ginagawa kong pag-iinom? At tuwing umuwi na lamang ng bahay ay lango na naman sa alak. Kay babae ko umanong tao at may anak pa. Hinaabutan ako ng 10 oras ng gabi sa labas ng bahay. Kailan mo ba titigilan ang bisyo mong yan, Lorena? Hindi ka ba naaawa dito sa anak mo? Simula ng lokohin at iwan ka ng walang hiya mong kinakasama, pinabayaan mo na ito. Mabuti na lang at nandito kami ng tatay mo at inaasikaso ito. Paano na lang kung wala kami, ha? Naku naman ay, kakauwi ko lang, ayun ka na naman. Wala na bang bago? Palagi mo na lang akong pinapagalitan. Paulit-ulit lang naman yung sinasabi mo. Ang totoo nga niyan ay kabisadong-kabisado ko na eh. Ako pa'y may ganang mainis nun. Kakamot-kamot pa akong sumagot sa kanya. Sa nandidilat na mga mata ay muli niya naman akong pinagsabihang tigil-tigilan ko ng mag-inom dahil baka hindi maglaon ay mapahamak ako sa ginagawa ko. Sinabi ko sa kanyang malaki na ako. Huwag niya nang pakialaman pa dahil alam ko na kung anong ginagawa ko noon. Siguro ay hindi na natin ng aking amang makinig lamang sa sagutan namin mag-ina. Sumabat ito sa usapan at sinabihan akong pakinggan ko si nanay. Para sa akin lang din naman ang sinasabi ni nanay noon. Paano na lang daw umano kung bigla ako magkasakit dahil sa pag-iinom? Paano na lang ang anak ko? Hindi naman sa pinapakailaman ka namin, Lorena, o kung ano man ang gusto mo. Ang sa amin lang ni nanay mo tigil-tigilan mo yung pag-iinom. Baka mapano ka. Matanda na kami ni nanay mo. Wala akong masagot sa sinabi ni tatay. Tinalikuran ko na lamang silang dalawa ni nanay. Pumasok na ako sa kwarto at ibinagsak ang katawan sa higaan. Hindi ko na nga nilapitan pa ang anak ko bago pumasok sa kwarto noon. Tuwing nakikita ko kasi si Cedric, Sir Seth, yung anak ko, hindi ko mapigilan ang sariling magalit dito. Nakikita ko sa kanyang itsura ng walang hiya niyang amang manloloko. Kaya para hindi ko maibaling sa anak ko ang inis at galit na nararamdaman, minaigi ko na lamang na wag munang pansinin o kahit tapunan man lamang ng tingin ng anak ko. Alam kong hindi tama ang ginagawa ko at alam kong hindi dapat isisi sa anak ang kasalanan ng ama
Pero anong magagawa ko? Yun talagang nararamdaman ko. Kaya hanggat maaari ay iniwasan ko na muna ang anak ko para hindi ko siya masaktan o mapagbuhatan ng kamay. Kinabukasan pagising ko, nagbihis na ako ng pangtrabahong damit. Pagkatapos ay lumabas ng kwarto. Sinabihan ako ni tatay na magkape na muna bago pumasok sa trabaho. Sabi ko hindi na. Mauhuli na ako. Gawa ng tinanghali na ako ng gising noon. Pagtanggi ko ng sagot sa kanya, doong balingan ko naman ang aking ina. Seryoso ito sa ginagawa. Marahil sa inis na nararamdaman nito sa mga ginagawa ko, kung kaya't hindi niya ako kinikibo ng umagang yon. Tanging si tatay lamang ang siyang pumapansin sa akin. Akmang lalabas na sana ako ng pintuan nang sabihin sa akin ng aking amang, hindi ko man lang daw ba sisilipin ang anak kong natutulog sa kabilang silid. Kumunot ang noo ko at nagwikang hindi na baka maistorbo ko pa sa pagtulog ang anak ko. Ganun ba? Sige, mag-iingat ka. At kung pwede lang umuwi ka kaagad at baka mapano ka pa sa daan ha. 10 oras ka na palagi ng gabi umuwi. Alam mo namang delikado na ngayon. Nung nakaraan lang may nangyari dito sa buntis sa Karatig Baryo kung nabalitaan mo yon. Mamaya may makatsyempo sa'yo na masamang mga tao dyan Baka ikaw pa'y madamay sa kung anong mga kalokohan yung pinagagagawa nila. Hindi ako umimik sa sinabi ni tatay. Salipay agaran na akong lumabas ng bahay. At baka mamaya niyan kung saan na naman makarating ang paglilitanya niya. Makalipas ang ilang oras at nasa trabaho na ako, nilapitan ako ng katrabaho kong si Mima. Nakangising tinanong niya ako kung may lakad ba daw ako sa kinahapunan paglabas namin sa trabaho noon. Sabi ko wala. Sinabi naman itong tamang-tama umano. Sumama umano ako sa kanilang tatlo noon. Siya, si Elsa, si Teresita. Pupunta sila sa baryo kung saan naninirahan ang pinsan ni Mima. Kasal daw kasi ng pinsan niya at naimbitahan siya na dumalo doon. Dahil nga sa may trabaho si Mima kaya hahabol na lamang siya sa kasiyahan at magsasama ng mga katrabaho na siya namang sinang-ayunan ng pinsan niya. Ano, sama ka? Hindi mawala-walang ngiti sa labing pangungumbinsing sabi ni Mima. Taas baba pang kilay niya at hindi ako tinigilan hanggat hindi pumapayag noon. Kaya ayon, pumayag ako. Matapos naming magkwentuhan ng panandalian ay bumalik na sa trabaho si Mima. Samantalang ako naman ay pinagpatuloy ng ginagawang trabaho noon. Makalipas ang ilang oras, sumapit ang hapon. Paglabas sa trabaho ay kaagad na kaming pumunta sa baryong sinasabi ng katrabaho ko. Habang naglalakad, sakto namang may dumaang tricycle. Pinara yun ni Mima at sinabihan kaming sumakay na lamang. Anya pa, pwede naman daw naming lakarin papunta sa baryo kung saan may handaan. Kaya nga lang ay aabutin pa kami ng mahigit 1 oras. Kung sakaling maglalakad pa kami at baka abutan na kami ng dilim sa daan. Sa loob ng tricycle nakaupo ang 3 kong kaibigan. Samantalang ako naman nasa likuran ng driver. Habang nagmamaneho ng motor ang driver na ito, tinanong niya ako kung ano ang gagawin namin sa pupuntang lugar. Sinabi ko sa kanyang naimbitahan ng katrabaho ko ng kaanak nitong naninirahan sa lugar na yon. Tahimik ang driver. Pero may sinabi ito. Akin lang to ha. Payong matanda lang. Mag-ingat kayo dun sa pupuntahan nyo. May kung ano-anong bali-balita dun kung hindi mo alam, di ba? Tulad na lang ng sabi-sabi na yung katabing purok ng lugar na pupuntahan nyo, may kung anong namumugad dun. May mga lason pang tinatawag dun Mahirap na at baka mapano pa kayo ron, kaya doble ingat talaga ha. Kumunot ang noo ko at nagtanong dito kung paano niya nasabi ang mga bagay na yon. May katibayan ba siyang totoo ang mga sinasabi niya? Mahirap mambintang kung wala namang katotohanan at higit sa lahat ay katibayan. Wala man akong katibayan, iha, pero
Marami ang mga katulad kong driver na pinangingilagan ng lugar na yon dahil sa mga bali-balitang ito. Dagdag pa nito, minsan na raw kasing may pumasok na tricycle driver sa purok na yon isang gabi. May pasahero itong hinatid at kamuntikan ng hindi makalabas. May humarang umano na dalawang kung anong itim na tao noon sa daanan niya. Nagbabaga umano ang mga mata nito na para ba mga sabog sa droga. Mabuti na lamang at agarang pinaharurot umano ng driver ang minamaneho at hindi nagpatalo sa takot na nararamdaman. Kaya ayon, nakalabas ito ng matiwasay at buhay noon. Dahil kung nagpatalo sa takot ang kasama niya, tiyak hindi na ito nakauwi pa. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinasabi ng driver. Pero sa totoo lang, nakaramdam ako kahit papaano ng kaba. Parang gusto ko na nga lang umuwi sa bahay at wag nang sumama pa sa mga kasamahan ko sa trabaho. Ang kaso wala, mukhang malapit na kami at hindi na ako pwedeng umatras pa. Sa pagpapatuloy ng pagbabiyahe ay pinili ko na lamang ang igala ang paningin ko sa buong paligid. Para kahit paano ay hindi ko maisip ang sinasabi ng matandang driver. Makaraan ng ilang sandali ay napansin kong nasa parte na kami ng iilang kabayan at tanging mga naglalaki ang puno at talahiban na ang dinadaanan namin. Mangilan-ngilan na lamang din ang mga dumadaang sasakyan. Lubak-lubak na ang kalsada at may dinaanan pa kaming malit na tulay. Parang papunta na yata kami sa kaduluduluan ng mundo noon. Alam nyo, mas maiging umaga na lang kayo pumunta kung sakali man. Nang sa ganun ay ligtas kayo makauwing magkaibigan. Puro babae pa naman kayo. Sige ho, sasabihan ko yung mga katrabaho ko. Maya-maya pa ay may namataan akong matandang lalaki sa gilid ng daan. Napansin kong sinusundan kami nito ng tingin kahit na medyo malayo ng sinasakyan namin. Muli ay narinig ko na namang nagsalita ang matandang driver ng tricycle. Sinabihan ako nitong wag ko na umanong tingnan ng matandang yon. Hanggat maaari din na iwasan ko ring tumitig sa mga nakakasalamuhat, mahirap na, at baka mabati para ako't magkasakit. Tumikim naman ako't hindi ito sinagot. Sa isip-isip ko pa, grabe naman yung driver na ito. Mukhang may pagka-chismoso rin pala. Akalain mo ba namang simula pa kanina ay walang tigil sa katadaldal si Manong driver? Wala din itong ibang bukang bibig kundi aswang. Tuloy ay hindi ko maiwasang kabahan. Pagdating namin sa baryo ay bumaba na kami ng tricycle at naglakad na lamang papunta sa bahay ng pinsan ni Mema. Pagdating namin sa bahay ng pinsan nito, kagad naman kaming inestima. Kumain lang kayo ng kumain ha. Mamaya pagkatapos yung kumain, magiinuman tayo. Wika pa sa amin ng pinsan ni Mima na si Rodel. Sa tingin ko ay kaidaran ko lang si Rodel o siguro ay mas patanda lang siya ng konti. Medyo gwapo ito. Maskulado ang pangangatawan niya. Pagpasok pa nga lang namin ay siya na kaagad ang sumalubong sa amin at nag-istima. Insan, ikaw na muna yung bahala sa mga kaibigan mo. Aalis lang ako sandalit, bibili lang ng alak natin para mamaya. Pagpapaalam ni Rodel kay Mima. Makaraan ng ilang minuto, matapos namin kumain, dinala na kami ni Rodel sa mesang nasa labas ng bahay. Doon daw kami magiinuman at konti na lang naman ang mga bisitang kumakain nun. Kagad na inihanda nito ang alak at pulutan. Pagkatapos ay inumpisa ng inumang ito. Kasama namin sa inuman ng iba pang mga kaanak ni Mima na hindi nalalayo ang edad sa amin. Nung unay ayaw pang ang uminom ng katrabaho kong si Teresita. Pero napilit siya ni Mima. Kaya nga raw kami pumunta umano sa handaan para mag-inuman pagkatapos makikain. Habang tumatakbo ang oras at noong sumapit ng 8:00 ng gabi, naramdaman kong medyo nahihilo na ako tinamaan ng alak. Naramdaman ko na ang presensya ng alak sa buong katawan ko. Wala na rin mga bisitang pinsan ni Mima kundi kami na lamang.
Sinabi ng tiwi ni Mima na sa kanila na lamang daw muna kami matutulog at bukas na umuwi nun. Delikado na umanong daan. Isa pa, wala na kaming masakyan pa uwi ng ganong oras. Kapwa mga lasing na rin daw kami at baka kapag pinilit pa naming umuwi ay mapahamak kami nun. Kahit na nahihilo, nasa katinuan pa rin ng pag-iisip ko. Samantalang ang mga katrabaho ko naman ay may ingay na't nagtatawanan. Nag-aalangan akong pumayag na sa bahay kami ng kaanak ni Mema makitulog. Gawa ng pinaalalahanan ako ni tatay kanina bago pumasok sa trabaho na umuwi kaagad. Tiyak mayayari na naman ako. Hindi ko na naman sinunod si tatay. Bahala na nga. Total huling pag-iinom ko na to. Sulitin ko na lang dahil pagkatapos nito, ayusin ko na yung buhay ko. Ang buhay naming dalawa ng anak ko. Pangungumbinsi ko pang wika sa sarili ko noon. Kalaunan nga ay nagkaisa kaming magkakatrabaho na bukas na umuwi. Tuloy ang inuman at kung ano-ano ang mga pinag-usapan. Hanggang sa maya-maya pa ay napadako na ang kwentuhan namin sa mga kababalaghan. Partikular na siyempre sa aswang. Dahil sa may tama na ako ng alak ay nasabi ko sa kanilang tungkol sa sinabi sa akin kanina ng driver. Yung tungkol sa karatig purok. Tinanong ko ang kaanak ni Mima kung totoo ba talagang may aswang sa karatig purok nila. Sandaling tumahimik ang pinsan ni Mima na si Rodel. Nagkatinginan ng magpinsan na para bang nag-uusap sa pamamagitan ng tingin. Alam niyo, hindi naman talaga totoo yung aswang na yan. Panakot lang yan ang mga matatanda, no? Sabi ni Teresita. Sinabihan kami ni Rodel na iba na lamang ang pag-usapan namin at huwag nang tungkol sa mga aswang-aswang pa. Dahil baka mamaya ay may makarinig umano sa amin. Nagtataka naman tinanong ko siya kung sino ang makakarinig sa amin kami-kami lang naman ang naroroon. Basta, iba na lang yung pag-usapan natin. Inasar naman ni Mirna ang pinsan nito at nagwikang natatakot ba daw mano ito. Bakit gusto nitong ibay ng usapan gayong wala namang ibang makakarinig noon? Nagulat ako sa itinugon ng pinsan nito. Ayon dito, totoo ang sinasabi ng driver na nagkwento sa akin noon. Totoong may mga aswang sa karatig purok. Simula nang may mga dayuhang nanirahan doon. Kaya nga simula noong napapabalitang may mga nanghahabol at nanghaharang ng mga malalaking aso at ibang klaseng hayop na hindi nila matukoy na kung ano. Kapag napapadaan sa purok na yon tuwing sumasapit ang dilim, ay wala nang naglalakas ng loob pa na maglakad papunta sa lugar kung saan napapabalitang maraming aswang. Ang ginagawa nga ng mga nagtatrabaho na inaabot ng gabi pa uwi at napapadaan sa purok na ito ay sumasakay na lamang ang mga ito kaya naman ay nagpapasundo ng kaanak na may sasakyan. Kapag daw kasi naglalakad sila pa uwi at natapat na sa purok na ito, bigla-bigla na lamang may mga nagsisisulputang hayop sa gilid ng daan. Para umanong mga gutom na gutom ang mga ito. Nakanganga at walang humpay ang pagtulo ng mga laway na para bang handang-handa ng manakmal anumang sandali. Kaya't huwag gawing biro yung tungkol sa kanila o sa iba pang mga kababalaghan. Sambit ni Rodel. Teka lang insan, kung talagang totoo ang sinasabi mo, dito ba sa baryo ninyo sa palagay mo may inaaswang? Tumango si Rodel at sinabing meron na. Noong nakaraang linggo nga lang raw ay may kapitbahay silang isinugod sa ospital dahil nakunan umano ito. Pero bago umano ito nalaglagan ng sanggol sa sinapupunan niya. Napapansin umano ng buntis na may umaali-aligid na matanda sa labas ng bahay nito tuwing sumasapit ang takip silim. Dahil sa hindi naman kilala ng buntis sa matanda at inakala lamang nitong nagagawi lamang o nagkataon lang, kung kaya't ipinagsawalang bahala na lamang umano yun ng buntis. Pero maliban sa matandang lalaking umaali-aligid sa bahay ng buntis na ito, nakakarinig din daw umano ng mga kakaibang pag-angil sa labas ng bahay ang pamilya nito tuwing maghahating gabi na. Napansin kong natahimik si Mima sa sinabi ng pinsan niya
Samantalang si Teresita naman ay pinagtawanan lamang ang sinabi ni Rodel. Kahit na sinasaway na mga katrabaho kong huwag pag-usapan ng tungkol sa aswang, hindi sila nakinig. Sige pa rin ang pagkikwentuhan nila tungkol dito. Ano ba naman kayo? Tigilan nyo na yung magkwento ng ganyan. Ang mabuti pa ay dito nyo na ituloy ang pag-iinuman sa loob ng bahay. Kinikilabutan ako sa pinag-uusapan ninyo eh. Sambit ng ina ni Rodel at sinabihan ng binatang ipasok na sa loob ng bahay ang alak at pulutan. Habang nagiinuman naman kami sa loob ng bahay, may natanaw akong matandang lalaking nakatayo sa labas ng bakuran. Kapag sinisipat ko yun ay parang asong nakaupo lamang sa tabi ng puno at nakatitig sa amin. Pero kapag tinititigan ko naman yun ay nakikita kong matandang lalaki ito. Nakailang beses ko pang ikurap ang mga mata at kinusot yun dahil sa baka epekto lamang ng kalasingan ko ang nakikita ko. Kumbaga, talagang aso lang ang naroroon malapit sa puno. Pero nakailang beses ko nang ginawa yon. Hindi talaga nagbago ang tingin ko. Matanda ang nakita ko't habang papatagal ng papatagal ang pagtitig ko sa kanya, palinaw ng palinaw ang nakikita ko tungkol doon. Parang pamilyar sa akin yung matandang yon. Sambit ko. Hinagilap ko siya sa kailaliman ng isip ko kung saan ko nakita ang matanda. Maya-maya pa ay napaawang na lamang ang bibig ko. Nang maalala kong siya ang matandang lalaking nakita ko kanina. Yung papunta pa lang kami sa baryo. Siya rin ang matandang sinasabi ng driver na aswang. Napalatak ako at akmang sasabihin na sana sa mga kainuman kong nakita ko. Nang sa walang ano-ano'y pagbalik ko ng tingin sa matanda, hindi na ito nag-iisa. Takang-taka ako kung paano naging dalawa sila kaagad. Kung saan galing ang isa pang matanda na yon. Bagya pang naningkit ang mga mata ko habang tinititigang maigi ang dalawang kalalakihang nakatayo. Bahagyang nasisinaga ng mga yon ang liwanag ng ilaw at nakita kong parang nanlilimahid sa langis ang buong katawan nila. Wala din silang suot na pangitaas na damit. Habang ang pangibaba naman nilang kasuotan ay napansin kong parang pangtrabaho sa palayan. Yun bang mahabang karsones na tinupilang hanggang tuhod noon. Bago pa man ako makapagsalita ay nagulat na lamang ako nang bigla akong hawakan ng kaibigan kong si Mima. Bago ito sumigaw ng aswang. Hindi ko na malayang kanina lang rin pala siya nakatitig doon sa dalawang matanda. At napapansin niya rin ang mga ito. Tatanungin ko pa sana siya kung paano niya nasabing aswang ang dalawang matanda pero naudlot yan gawa ng agad na itinaas niya ang boteng may lamang langis noon. Kumukulo ito at nag-uumapaw na sa bunganga ng botelyang kinalalagyan. Kaagad namang nagpulasan ng mga kalalakihan at kanya-kanyang kumuha ng itak. Tapos ay naghahabulang lumabas ng bahay. Lahat ng babae, dito lang kayo sa loob. Walang lalabas ng bahay, ano man yung mangyari. Hayaan niyo yung mga lalaking humabol dun sa mga aswang na yon. Wika sa amin ni Rodel. Hindi pa man tapos itong magsalita ay nakarinig na kami ng mga malalakas na pag-atungal na para bang babaeng binugbog ng sandamakmak noon. Yun bang walang tigil sa paghingi ng tulong sa pamamagitan ng pagugulgol ng iyak. Parang nagmamakaawa ito. Walang tigil ito sa pag-atungal na animoy kinakatay. Ganoon ang naririnig ko at aaminin kong sobrang nakakapangilabot yun sa pandinig. Pakiramdam ko nga ng mga sandaling yon ay tinakasan ako ng pagkalasing. Mukhang pati espiritu ng alak ay natakot yata doon sa mga aswang na umaatungal. Bigla na lamang kasing tumino ang pag-iisip ko at para bang nawala ang pagkalangu ko sa alak noon. Hindi ko na nakita pa ang mga sumunod na nangyari. Matapos habulin ng mga kalalakihan ang dalawang nilalang,
Mabilis nang isinara ng ina ni Rodel ang pintuan at pilit na pinapakalma ang mga kasamahan naming babaeng natatarantat, ang iba pa nga ay halos maiyak na. Makaraan ng ilang minuto, nagulat pa ako ng bahagya nang may sunod-sunod na kumatok sa pintuan noon. Pagbukas ng ina ni Rodel, nakita kong ama niya yon. May bahid ng dugo ang itak at mukhang nanggaling sa aswang ang dugong nasa itak na ito. Kaagad na humingi ang ama ni Rodel sa kanyang ina ng abo. Kumuha daw ito ng abo sa pinagsasaingan dahil nahihirapan silang puksain ang mga aswang. Napakakunat umano ng mga balat. Dinaig pa ang balat ng kalabaw. Nagmadali namang tumakbo ang ina ng binata papunta sa kusina para kunin ang mga hinihingi ng asawa niya. Pagbalik nga nito ay bitbit na ang hinihinging abo ng asawa. May kasama pa yung isang garapong asin, Sir Seth. Teka, anong gagawin ko dito sa asin? Tanong ng ama ni Rodel noon. Ano pa nga ba? Ano pa bang dapat mong gawin eh? Naku, mag-isip ka. Hindi ka pinanganak kahapon lang para hindi mo malaman kung para saan yung asin na yan. O baka naman gusto mong sayo ko ibuos yan para maburo ka na dyan at hindi ka na malapitan ng aswang. Sagot ng ina nito. Oo na. Siya, isarado mo na yung pintuan at baka biglang sumulpot dito yung mga hayop na yon. Pupuntahan ko lang si Rodel sa likuran ng bahay. Nang malaman kong tumakbo pala sa likuran ng mga nilalang na yon, dali-dali akong pumunta sa kusina at naganap na masisilipan. Ganun rin naman ang ginawa ng iba kong mga kasamahan. Nung makasilip na nga ako sa siwang, halos manghilakbot na ako sa mga nakita ko. Sobrang nakakatakot ang mga nilalang na nakalaban ng pamilya ni Rodel. Noon ngang makita kong dinaganan ng nilalang si Rodel, napahawak ako sa bibig dahil sa labis na kabang naramdaman. Akmang lalapain na ito ng nilalang. Pero dagli-dagling tumakbo pa palapit sa kanya si Mang Boyax, ang ama niya. Walang habas na pinagtataga ng bitbit nitong itak ang nakakapangilabot na matandang nasa itaas ni Rodel noon. Nung makakuha ng tiyempo si Rodel, dali-dali itong umalis mula sa pagkakadagan. Kinuha ang isang garapong asin, sunod-sunod na dumakot at ibinato sa nilalang. Sa bawat asin na tumatama sa aswang ay naririnig ko ang malakas na pag-angil nito. Galit na galit yon at pilit na sinusunggaban si Rodel. Ang iba namang mga kalalakihan ay abala rin sa pakikipagharap sa isa pa. Natanaw kong hinabol nila ito na mabilis nang tumakbo papunta sa nagtataasang talahiban. Naiwan si Mang Boyax at si Rodel. Patuloy pa rin nilang hinaharap yung nilalang na yon. Maya-maya pa, nagulat ako at nahintakutan nang dinambahan ng matanda itong tatay ni Rodel. Huli na para umiwas ito dahil sa nahablot na ng nilalang ang braso ni Mang Boyax, kaya nawalan ito ng balanse at sumalampak sa lupa. Tila yun naman ang kinuhang pagkakataon ng nilalang. Dali-dali nitong dinaganan si Mang Boyax at walang tigil na pinagkakalmot. Sigaw ng sigaw ang ama ni Rodel at pilit na sinasalag ng braso niya ang bawat pagkalmot na ginagawa ng nilalang. Rodel, kunin mo yung itak. Bilisan mo. Utos ni Mang Boyax sa anak niya at itinuro ang itak na nasa lupa. Mabilis namang kinuha ni Rodel ang itak at pagkatapos ay walang pagdadalawang isip na itinarak ni Rodel sa likuran ng nilalang ang itak na hawak-hawak niya noon. Nangangatog ang mga paang umalis ako mula sa pagkakasilip. Hindi ko maatim na panoorin ang kahindik-hindik na nangyari sa labas noon. Kahit na nangangatog na ako, pinilit kong iakbang ang mga paa papunta sa sala at doon naupo. Sising-sisi ako kung bakit pumunta pa ako sa baryong yon. Kung pinakinggan ko lang sana mga magulang ko, di sana wala akong masasaksiyang kahindik-hindik na pangyayari. Grabe ang takot na nararamdaman ko ng mga oras na ito. Pumasok sa isipan ko yung anak ko. Paano na lang kung magsipagsuguran ng mga kaanak nung nilalang na nakalaban ni Rodel, di ba? Nako, nasa panganib ako. Napatulala na lamang ako
At tanging takot na lamang ang siyang laman ng isipan ko noon. Ni hindi ko na nga namalayang nakabalik na pala sa loob ng bahay sina Rodel at ang iba pang mga pinsan niya. Kung hindi pa ako pinainom ng maligamgam na tubig at hinilot-hilot ang kamay at paa ko, dahil sa labis na panlalamig ay hindi ako babalik sa ulirat. Kamusta na, Iha? Maayos na ba yung pakiramdam mo? Putlang-putla ka kanina at ang lamig ng paa at kamay mo. Sinisikmura ka ba? Tanong ng ina nito. Sinabi ko namang huwag siyang mag-alala. Naayos na ang pakiramdam ko noon. Ganon ba? Sige, maiwan ko na kayo rito at may gagawin lang ako sa kusina. Paalam ng ina niya. Lumapit sa akin si Rodel at humingi rin ng tawad dahil sa nangyari. Anya siguro kaya namutla ako at nanlamig ang katawan ko. Marahil ay hindi ko kinaya ang takot na nararamdaman. Nginitian ko lang ang binata at nagpasalamat. Hindi ko kasi talaga inasahan ang mga nangyari kaya ganun ang naging reaksyon ko. Matapos ang pangyaring yun mga kagiliw, doon ko na napagpasyang itigil ng pagiging lasingkera. Napagtanto ko ring walang magandang naidudulot ang ginagawa kong paglalasing. Kamuntikan pa ako mapahamak. Paano na lang pala kung nagpumilit akong umuwi kami gaya ng palagi kong nakakagawian tuwing naglalasing ako at inaabot ng alanganing oras nun. E dinayari na kami. Buti sana kung wala akong anak na naghihintay sa pag-uwi ko nun. Nalaman ko ring buntis ang kasamahan kong si Teresita. At siguro ay siya talagang puntirya. Si Tere ang dahilan kung bakit kami sinundan ng aswang sa liblib na baryo. Pagkatapos noon ay itinuon ko na ang oras ko sa anak ko, tuwing wala akong ginagawang trabaho. Tungkol naman dun sa purok na pinamumugaran umano ng mga aswang. Sinugod yun ng mga karatig lugar. Kasama na si Rodel at ang ama niya at pilit na pinapalaya sa mga naninirahan doon. Dahil napatunayan nilang ang dalawang sumalakay sa amin doon nakatira. Pagkatapos noon ay wala na akong naging balita pa.